Ngayon, dumako tayo dito sa isang teorya ko na sinasabi ko na baka merong dumisgrasya kay Cabral. No, bakit? Ano natin? Kasi boss, eto, tingnan mo, papakita ko sa'yo. Alisin natin tong isa. Eto, yung isang teorya ko na baka may dumisgrasya kay Cabral, no? Oh, at kung bakit masaya, parang hindi malungkot yung mister eh. Oh. Yun yung mga nakakaduda no? Hindi kaya dahil dito. O yan ang laking pera niyan. Cabral, may 20 bilyones letrang B. Sa letrang B. Oh, Cabral, bilyon ho, mga kababayan. Cabral may 20 billion sa bangko, which is, ang unang nagsabi din yan, hindi naman kumpirmado, medyo tipo ba roughly, ganun. Oh. Yung ill-gotten wealth daw ni Cabral ay nasa 20 billion. Siguro ang kinuhanan niyan is 5% ng 400 billion na mga nasign niya sa kabuuan ng siya ay nasa DPWH pa. Laki, no? Oo. Paano Hindi kaya- ubusin yan? Hindi kaya, sige, okay na yan, tapusin na natin ito. No? Ang tanong, naka-joint account kaya yung mister? Oo nga, no? Tapos siya lang pwede mag-withdraw, no? Oo. Grabe. Diba? Cabral may 200 at may 20 billion sa bangko, isang anak, cook. Isa pa, government employee naman daw po. Sa cook, nasa ibang bansa ba? Kung nasa ibang bansa. O sabihin na natin, 200,000 na ang cook. Grabe ha, sobra na yung pagiging exaggerate ko dyan sa sweldo na 200,000 sa pagiging cook. Lalo na kung nasa Pilipinas. Tapos yung isa, government employee. O sige, 200,000 na. Si Cabral magkano? Sabihin na natin, 500,000 naman yung kanya. Yung mister, magkano? Let's say 1 million kumikita sila. Oh. Parang ang hirap eh. 12 million per year. Multiply mo sa 10 taon, 120 million. No? Kaya ang nakikita ko, yung sinasabi ni John B. Cremulya na ganyan, na 20 billion, roughly, tas may ganyan sa bangko, parang hindi tugma doon sa kanilang mga trabaho. Kaya nga saka 'di ba pag unexplained wealth, may na yan, kung pwede yan i-sequester, 'di ba? Pag hindi mo na-declare yan sa SALN mo at hindi mo rin ma-explain, pwede na yan kunin ng gobyerno Oo. 'Di ba? Pero ang katakataka talaga yung umpisa pa lang na reaksyon ni Mr. ni Cabral. Grabe, no? Ayaw niya magpa-autopsy, ayaw niya Oo. Tipong parang wala, okay na, chill na, sige na. Basta nadulas. No. Parang para sa akin. Sige na, tapusin na natin yan. Let me enjoy my money. Kaya nga Paano pala pag ganun? Pag namatay na, tapos may joint account ka sa mismo, ikaw lang, pwede kang mag-withdraw pa nun, no? Oo, ikaw na signatory to noon. Tapos i-declare mo. Tingin ko lang wala pa naman ako naging experience na ganyan. Tingin ko, ikaw na yung pinaka-signatory. Although, nung nabubuhay, dalawa kayo, di ba ngayon, isa ka na lang. Buti hindi pa na na-freeze yung asset niya, no? Nino? Yan, asset ni Cabral. Hindi ko pa sigurado pero basahin natin to. Up until her death, they are living in Tatalon. Quezon City yun, di ba? Tatalon, Quezon City, yan. Until now, her children are living in Tatalon, Quezon City. She died using only one car, that old Kia car. Alam mo, mga estilo yan, mga kababayan, ng mga talagang mga big time. Meron nga akong kilala ang liit-liit ng bahay na sinasabing pinagtsatsagaan, yun yung mga kumakalat sa social media. Pag nasa likod daw ng bahay, may golf course daw. Grabe yung sa Davao. Di ba? Oo. Di ba, Ma'am Biola ng Ceresa Force. Naalala nyo yun? Pagka nag-birthday, kakapiranggot na cake, yun lang yung hihipan. Tapos,
pag zoom out mo pala, May yung lechon. camera, may lechon. Hindi, kasi estilo naman talaga yan. Style, no? Low profile lang. Low No. profile lang. Okay na yung ganitong kotse, ayos na yung ganitong bahay. Pero sa ibang mga pamamaraan, sa ibang mga biruin mo, tingnan mo nga, sige nga, Kia car. Pero ngayon lang natin na-discover yung Ion Hotel dating sa kanya. Sa kanya pala, no? Di ba? Oo. Lumalaki. Up until tuloy natin. Her two daughters. One is working as a cook. The other is salary grade 11 employee. If you had that money, I'm sure she would have let her children have a taste of luxury. Kwento ni Attorney May. Pwedeng sa ibang bagay eh. Yung lawyer pala ni Yusek Cabral, yung nagsasabing, tingnan mo nga, ang buhay nila yun, kung saan sila lumaki, kung saan sila nag-umpisa, nandoon pa din. Tapos yung sasakyan niya, which is nakita naman talaga doon sa selfie, Kia nga. pala yun. Oo. Pero sa ibang paraan, sa ibang bagay, luxurious. Bumibili ng no? May-ari pala siya ng no? Ng hotel. Magkano hotel? Anak ng tinapa. Ilang daang milyon yun. Oo. Di ba? Tsaga tayo dun sa mga lumang kotse, ganito, ganyan. Parang yung tipong yung Pimp My Ride, napanood mo ba dati yon? Yung luma. Sige, iwan mo lang luma yung itsura nung labas ng sasakyan, pero yung loob, magarbo. Magarbo. Luxury. Parang ganyan yung mga estilo ng mga politiko, ng mga magnanakaw sa gobyerno, yung mga gumagawa ng mga illegal Eto, sample. Mga lord ng mga ipinagbabawal na gamot kasi bawal banggitin dito no? Yung mga lord ng mga ipinagbabawal na gamot, ang gagawin niya mga yan, magtatayo ng isang negosyo. Pero yung negosyo na yun, araw-araw sarado. Basta lang merong maipakita. No? Oo. Basta yung negosyo na yun ay existing yung mga papeles, dokumento at yung mga legalidad. Basta nandiyan yan, tumatakbo, pero sa araw-araw sarado. Dahil hindi naman nila kailangan ipakita Ang kailangan lang is, ito yung pinanggagalingan namin ng pera. Kaya hindi totoo yung sinasabi ninyo na galing sa ipinagbabawal na gamot yung kinikita namin. Meron kaming pinag-aanuhan. Yung tipo bang dami. Dami business. Oo. Di ba? Sa Davao, marami niyan. Madami. Alam ko madami sa Davao gawaan ng peking peking birth certificate Ayun. Oo. Di ba? Mga Chinese, nagiging Pilipino bigla Oo, at saka delikado yun. Napakadelikado nun. Di ba? Yes. Sobrang delikado nung ganun. Dahil nga kapag ka ang isang incheck nagkaroon na ng kanilang sariling birth certificate, Pilipino na yan, bibili na ng lupa, bibili na ng kahit ano. Bibili ng lupa. O sige, ngayon pala, galing sa China. Maisingit ko lang, kapraso lang to. Galing sa China. Pasok ng China. Sige, pasukin mo yan. Tapos, mura lang lupa doon. Gamit government money ng China. Bilin mo, bulto-bulto lupa sa Palawan. Which is, naitatackle ko yan minsan, naitatopic ko yan minsan